Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Napapansin nyo rin ba, mga kabunyog, mga kababayan, nagiging palaban na ngayon si PBBM kay Saldico. Nagiging palaban. Halos araw-araw may press con. Araw-araw may press con. Nung isang araw, sabi niya, wag ka nang umuwi ka na dito, Saldico. Kung talagang matapang ka, panindigan mo yung sinasabi mo, wag ka nang tago ng tago. Dito mo maging hindi ka patas eh. Ang sinasabing hindi patas kasi habang umaatake daw ng atake si kung anong pinagsasabi, nagtatago naman sa kung saan-saang bansa. Kaya sabi ni PBBM, kung matapang ka, umuwi ka na dito, huwag kang magtago. Kasi siya daw, sabi ni PBBM, hindi naman daw siya nagtatago. Para daw patas. Pagkatapos, nung isang araw naman, sabi naman ni PBBM, ang abogado niya ni Saldico, pinipilit kaming i-blackmail. Na kapag daw, basta daw wag nang i-cancel yung passport ni Saldico, ititigil na rin daw ni Saldico ang paglabas ng mga video at mga pahayag. Pero sabi ni PBBM, we don't negotiate with criminals. At ito ang tandaan mo, Saldico. Kahit ano pang gawin mo ng mga video o kung anuman, kakansila ang passport mo. Yun ang sabi ni PBBM. Kaya matatapang salita yan. At ang latest, inanunsyo ni PBBM na inorderan niya na ang Department of Transportation na i-secure yung mga air assets ni Saldico ng SunWest, pati yung Misibis Aviation na kay Saldico rin. Sabi ni PBBM na nalaman daw kasi nila na tinatago yung mga air assets ni Saldico doon sa Singapore at sa Malaysia. Kaya may order daw siya sa Department of Transportation na gawin ang lahat ng paraan para mabawi ng gobyerno ang mga air assets na yan. Siyempre, napakamahal ng mga yan. Napakamahal na yan. Yung Gulfstream na isa, yung private jet, ay magkano yun? Ilang bilyon kaya yun? At hindi lang kasi isang private jet niya, dalawa yata yun, tapos ilang choppers yun. Yan yung kaya na-monitor daw na parang tinatago doon sa Malaysia, sa Singapore. Kaya inorderan ni PBBM na i-secure ito. Kaya medyo At sabi niya, sinabihan niya si Saldico, hindi ka na turista, hindi ka na pwede diyan magpalipat-lipat ng gagawin. Actually, hindi naman talaga kasi si Marcos si PBBM magsalita. Pero dito makikita mo, piko na rin siya kay Saldico eh. Piko na rin siya kay Saldico. Kasi bawat live ni Saldico, bawat video na ina-upload, siya ang talagang pinupuno. Mas hindi pa nga si Martin Romualdez eh. Mas hindi pa nga. Diba sinabi ko yan noon? Kung napapansin ko sa mga video ni Saldico, hindi si Martin Romualdez ang linalaglag. Siyempre, kasama si Martin Romualdez. Pero ang mas malaking tinatarget, pinupunteriya si PBBM. At alam niya ni PBBM. Kaya alam din ni PBBM yan. Kaya inaano niya rin, kina-counter niya rin. At saka pinapakita niya na hindi tatantanan si Saldico ng pwersa ng gobyerno. Kaya lalo itong sisikip ang mundo ni Saldico. Kasi presidente na mismo ang galit na sa kanya talaga eh. Presidente na mismo ang pumapalag. Nagsasalita na mismo ang presidente. Kasi syempre, napuno na rin ang presidente, si PBBM, sa mga atake ni Saldico. Siya yung laging, siya ang laging laman ng mga hindi pa nga si Romualdez eh. Siya, si Lisa Araneta, at saka si Sandro Marcos. Yun. Yung first family ang talagang tinutumbok, pinupuntirya ni Saldico, malinaw yan. Kaya ngayon, si PBBM,
palaban na kay Saldico. At sigurado, kapag nahuli yan si Saldico, ay gagamitin talaga ng gobyerno ang lahat ng pwersa nito para ito ay ano, ha? Para ito ay madiin. Ano ito? Marami kasing mga sinasabi si Saldico na kung ano-ano eh. Kaya na ano na rin, napuno na ang presidente. Pero kung si Saldico talaga ay ano, totoo yung sinasabi niya at may mga ebidensya talaga siya, ilabas niya. O ano yan, magkakaanoan dyan. Ang taong bayan na ang maghuhusga kung sinong nagsasabi ng totoo. Si PBBM ba o si Saldico? Sa ngayon kasi talo si Saldico eh. Bakit talo si Saldico? Unang-una, paano ka paniniwalaan? Hindi ka naman umuwi sa Pilipinas. Pangalawa, yung mga statements kasi ni Saldico na binigay, ako lang naman ang dinaanan ng pera na yan pero wala akong kinuha dyan kahit piso. Ay sino naman maniniwala no? Doon siya na ano eh, yung credibility niya nasisira sa ganun. Ang dami niya sanang alam. Actually, yung mga binabanggit niya, talagang ano yun, pwedeng alam niya naman talaga yun kasi ikaw ba naman yung House Appropriations Committee Chair eh. So, kahit yung linabas niyang sulat niya daw kay PBBM noong February 2025, ina-outline niya doon yung mga nangyari sa budget. Ano rin yun? Alam niya talaga yun. Pwedeng totoo yun. Kaya lang, ang problema kasi, hindi siya umuwi. Ang tao, ang gusto niyan, kung talagang matapang ka, manunumpa ka sa mga sasabihin mo, sinasabi mo, at sasagutin mo lahat ng tanong sa'yo. Yun. Pag nakita ng tao na hindi nagbabago ang pagsagot mo, talagang direkta at saka diretsahan, hindi ka natatakot, napaka-straightforward na mga answers mo, yun, mapapansin naman yung mga actuations mong ganyan, bibilib ang tao. Hindi nga ito nagsisinungaling. At lang papakita ka pa ng mga ng mga ebidensya mo, mga resibo, text message. Sabi kasi ng abogado niya, si Attorney Rondain, mayroon daw mga text messages yata. Sila Lisa Araneta, sila PBBM kay Saldico. O di ipakita. Ipakita, yun yung ano doon, yun yung kailangan doon. Kaya ito, si PBBM naman, hangga't hindi umuwi si Saldico, ay nasa opensiba rin si PBBM. Lagi lang naman ang issue sa kanya. Dami mong sinasabi, umuwi ka dito. Harapin mo kung kaya mong panindigan 'yan, o sige, magharapan tayo. Kaya kong sagutin yung mga ano mo, pero umuwi ka muna dito. Yun. Doon natatalo si Saldico. Doon natatalo. Pero sa totoo lang, marami talagang alam yan si Saldico kasi House Appropriations Committee Chair siya eh. Pero ang napapansin natin ngayon kay PBBM, palaban na rin. Napupuno na. Saka alam niya, marami pang ilalabas yan si Saldico. Kaya ang mga pagharap sa media, parang vlogger na rin si PBBM. Halos araw-araw na eh. Kailangan talaga. Dapat talaga sagutin niya bawat binabato sa kanyang issue. Huwag siyang umasa na lang kay UC Claire Castro. Iba yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.